So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unbox na rin natin finally ang isang napakasulit na budget smartphone ngayon. At ito ang Infinix Smart 10. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, finally lumabas na ang Infinix Smart 10. At yun nga, nakakatuwa na nakuha lang natin siya at a affordable price. So ano nga muna bang SRP nito? So meron tong 3 variants. 4GB 64 ay nagkakalaga ng 4599. 4GB 128 is 5199 at 4GB 256 is 5499. So yun nga mga ka-J-Vlog, kung baga when it comes sa SRP niya, hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Depende po sa variant na bibili nyo. Pero again, I suggest go for the 4GB 128 or 4GB 256 kung bibili kayo nitong Infinix Smart 10. At yun nga, kung interested kayo dito below SRP na Infinix Smart 10, nandito, View Products. Nandito yung View Products. I-click nyo na yung View Products na yan para ma-redirect kayo sa murang Infinix Smart 10. I-add to cart nyo na to. Bumili na kayo nito dahil napakasulit na ito ngayon sa online. Dahil sa online mga ka-J-Vlog, biyaw kayo ng price niya. Nakuha ko ito ng 4 Plus for the 4GB 128. Pero tingnan natin kung ganun pa rin yung price niya. So yun mga ka-J-Vlog, for the 4GB 128, good news. Makukuha nyo na lang siya ng 3 Plus, 3,800. Depende kung may voucher kayo. And the 4GB 256 isa sa 4,300. Mas mababa siya ngayon kasi payday po ngayong June 30. Kaya mas mura. Kaya kung interested kayo, wag na kayo magdalawang isipan. Napakamura nyo makukuha ang Infinix Smart 10 today. So 4,000 pesos. Sabihin na natin 4,000 to 4,500 ang price nito Infinix Smart 10 4GB 128 is very affordable. At ang napili nating color is Twilight Gold. So, medyo bago na rin ang box ngayon ng Infinix dahil compared before, ano lang, di ba, mga text lang, wala pa yung itsura ng smartphone. Pero ngayon, nandito na itsura ng smartphone. Kaya yan mga J-Vlog, tara, samahan nyo ko unbox itong napakalupit at super mura na Infinix Smart 10. So, ito yung box ng Infinix Smart 10. So, medyo bago yung itsura na ngayon ng box ng Infinix Smart Series kasi compare nung mga nakakaraang mga Smart 8, Smart 9, Smart 7, plain lang. Tapos walang itsura nung phone. Pero ngayon Smart 10, medyo bago dahil nakikita na natin itsura ng smartphone. Tapos excited ako dun sa Smart 10 Plus kasi mukha siyang Google Pixel. Yun yung ikikip ko or bibiling ko as my daily driver. So ito is review unit ko lang. And ito ulitin ko, parati pag bibili tayo, maging mapanuri sa bibili nating smartphone. Nakalagay dyan is 8GB of RAM. Pero kung makikita nyo, may division dyan. 4GB of physical RAM plus 4GB of extended RAM. So, ang meaning nito, yung physical RAM mismo is 4GB lang. Yun lang po ang titignan nyo pag bibili ng smartphone niyan po. Yung mismong specification ng smartphone, yung 4GB of RAM niya. Meron tayong 128GB of internal storage and this is the best minimum storage na pwede na nating ma-purchase ngayong 2025. And ang maganda rin dito ngayon sa Infinix Smart 10 is meron na siyang Infinix AI, 120Hz screen refresh rate, 300% volume with dual stereo speakers. And ito yung maganda dito, IP64 water and dust resistant. Ito yung mga specs niya, nasa likod din yung iba. At kung interested nga kayo sa Infinix Smart 10, yung link dito, nandyan sa View Products, i-click nyo po parate yung View Products para ma-redirect kayo sa murang Infinix Smart 10. So meron siyang 48-month promise fluency, water and dust resistant, and one-tap Infinix AI. So, okay. Again, nabili natin to sa online, kaya parati pag bibili kayo sa online, maging mapanuri po kayo. Diyan lang kayo bibili sa binigay kong link. And pag na-receive nyo to, ugaliin nyo pong video while unboxing it. Para kunyari may discrepancy sa delivery, meron po kayong mapapakita sa online. Pero for me, 5 years na akong order sa online. There is no problem akong na-experience. Basta, diyan lang kayo bibili sa link natin. Okay, open na natin itong Infinix Smart 10. Ito ibubungad sa atin yung smartphone. Ayan, Smart 10. Okay. Ano pa ba meron dito? So, bubungad sa atin is yung kanyang charging brick. And sad to say, the charging brick na included is 10 watts po.
Pero si Infinix Smart 10 ay up to 15 watt fast charging rate na. So meaning pwede na tayong gumamit ng mas magandang power brick dito. Pero sad to say, the included charging brick is slow charger. Okay, nandito ang ating Type-C cable. We have here the SIM eject tool. Meron tayo ditong user manual. Meron tayo ditong warranty card. And of course, hindi po siya si Maring Jelly Case. Ang present po dito, ang kumare nating isa, si Maring Hard Case. So, maagang nagbakasyon si Maring Jelly Case. So, si Maring Hard Case, again, itong case na to is just temporary. Hindi po to pang-permanent dahil tingnan nyo naman kung gaano karupok itong case na to. So, bumili na kayo agad-agad ng pang-permanent case nyo dahil hindi po maganda yung included na phone case dito sa ating Infinix Smart 10. Okay, ito na po yung smartphone mga ka-J-Vlog. Ang color pala na napili natin is yung color Twilight Gold. Okay, so open na natin or tanggalin na natin yung plastic niya. At tingnan na natin ang Infinix Smart 10 in Twilight Gold. So in 3, 2, 1. Bebem. Oops. Parang medyo may kamukha siyang smartphone. So kunin natin yung kaloka-like niya. Bebem! So, ano ba? Ganito na lang parate ha. So, kamukha ng Infinix Smart 10 ng camera module ng iPhone 16. Okay, so dati kamukha niya yung camera module ng mga Pro Maxes. Ngayon, 16 na base model, which is napakaganda naman ng design nitong Infinix Smart 10. Very attractive siya kahit minimalist siya. Ito yung nakita ko yung renders nito sa online. Sabi ko maganda. And even the Infinix Smart 10 Plus, doon ako na-excite kasi paano siya pa-horizontal siya upper corner ng smartphone, parang nagre-resemble sa Google Pixel. So ayan, napaganda naman ng design ng camera module, very minimalist, pero eye-catcher to dahil pag matik malayo, baka akalain ng iba is iPhone 16 ang gamit nyo. Matte finish. Ang ganda ng texture na itong Smart 10. Hindi nyo akalain na 3 to 4,000 pesos lang itong device na to. Lightweight din siya. Slim type. And when it comes sa frame niya is matte finish din overall. So, tingnan nyo na malapitan yung kanyang dual camera module. Okay, meron tayong flash dito. Sa right side is nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman is yung kanyang speaker grills. Yes, these are dual steer speakers. So, dito naman is yung ating SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung main speakers. And syempre, sa bibili ng Infinix Smart 10, good news mga ka-J-Vlog dahil meron po itong included na screen protector out of the box. Okay, so open na natin si Infinix Smart 10. So yan, Infinix powered by Android. So habang nagsiset up, try natin si Maring Hard Case. Ayan. So, okay. Again, this is just a temporary case. Pero fit perfectly. Medyo hindi magandang protection, of course, dahil naka-open yung top and bottom. So, setup muna natin tong si Infinix Smart 10 at balikan ko kayo. So, ayan, na-setup na natin si Infinix Smart 10 at ang unang napansin ko sa device na to, in fairness, mataas or malakas ang kanyang brightness. Yun yung isang napakaganda dito sa Smart 10 na nag-i-improve naman sila when it comes sa brightness kasi yan yung kahinaan ng Infinix before So in fairness, maganda yung brightness niya. Resolution is HD plus 720p which is very normal sa ganitong smartphone. Sa my phone tayo, ang ganda nung even though siya HD plus 720p, maganda naman yung color reproduction dahil mataas ng brightness niya. Ang nakain na storage is 15 or almost 16 gigabytes. MediaTek Unisoc T7250 with the 4 GB of RAM, 8 megapixel rear and 8 megapixel front facing, 5,000 mAh battery capacity, and a HD plus 720p resolution. And ayun nga, maganda rin dito, meron siyang Infinix AI. Yun ang malupit. When it comes sa system, and wait, let's check. Sa OS niya, it's Android 15.
Yes, Android 15 to. I don't know kung Go edition pa rin siya, pero nung nakita natin siya sa spec sheet sa online, it's an Android Go edition. Pero yes, Android Go edition nga siya kasi ang mga pre-installed na apps dito is light version. Pero again, when it comes sa chipset niya, yung chipset na yan sa ibang brand ay hindi po naka-Android Go edition. Kayang-kaya niyang gamitin or i-handle yung mga full application or full version ng mga apps, kaya no worries. Pero syempre, when it comes sa Android Go edition, may mga certain limitation or hindi tayo nakikita natin sa full Android, and mga ibang apps or games ay hindi natin nakikita sa Go edition. Yun lang naman. Ewan ko ba kung bakit pa rin pilit na ginagamit ni Infinix ang Go Edition sa Smart 10 or sa Smart series nila. Tapos maganda naman yung chipset na i-offer. Gawin nyo ng full Android para naman din mas ma-enjoy ng mga consumers yung user experience dito sa device. Sa display naman, meron tayo ditong refresh rate na 120Hz, and ito'y maganda ngayon sa mga iOS and XOS 15 is you can customize the refresh rate depende sa application or anong gusto nyo application ng iset sa 120Hz, iset sa 100, sa 90Hz, blah blah blah. Kayo nang bahala. So customizable na po ang refresh rate dito, pero up to 120Hz ang pwede niyang ma-offer. So for example, itong settings, sinet natin sa 120Hz. Tignan nyo naman kung gaano ka-smooth mga ka-J-Vlog ang ating pag-scroll dito sa Infinix Smart 10. Again, for a price tag na 3 to 4,000 pesos, ganito kaganda ang performance napakasulit po, di ba? So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share so yun, nakita nyo na yung unboxing natin and hands-on dito sa Infinix Smart 10. Next naman is gusto ko i-share sa inyo yung first impression hands-on natin dito sa device na to. Syempre, iba yung first impression natin based sa specs. Ngayon, nahawakan na natin siya. Bibigay ko na yung aking first impression dito sa Infinix Smart 10. Unang-una, display. Yung display niya maganda. In fairness, yung in-unbox ko to, mataas din ang kanyang brightness. Yun yung maganda dito. Compare nga din sa mga older smartphones ng Infinix na medyo may issue talaga sa brightness. So, dito sa Infinix Smart 10, mas brighter na yung display na itong smartphone na to. Malaki rin. At syempre, ito yung favorite ko sa mga Transsion, punch hole display na even sa mga budget meal nila. Kasi compare sa mga ibang brands din na naka-notch display pa rin, na super duper outdated na design, mas maganda po ang punch hole. Syempre, para hindi po nakakairita siya masyado pag gagamitin nyo, hindi po putol, di ba? Yun yung purpose of course ng punch hole, para mas maganda yung viewing experience ng consumer. And 120Hz screen refresh rate na rin siya for a budget smartphone. It's a big advantage din. At yun nga, since maganda rin yung OS niya, kumbaga pwede nyo nang i-customize kung saan nyo gustong gamitin yung 120Hz screen refresh rate. Hindi siya naka-full set sa 120Hz kasi mas mas malakas siya kumain ng battery pag 120Hz siya ng overall. So maganda na ginagawa ni Infinix. Kayo na bahala kung saan nyo gustong iset para mas siya, power efficient. Kumbaga. Again, yung chipset nito is hindi po mabagal for a budget smartphone, Unisoc 7250 with an octa-core CPU, at ang clock speed is 1.8 GHz, and yung GPU niya is Mali G57. So, yun nga, yung G57 na GPU nito is kumbaga, subok na natin yung GPU na yan for gaming, for a budget smartphone. And syempre, asahan natin na kayang-kayang i-handle ni Infinix yung mga modern games din today. Abangan nyo sa full game test natin dahil doon natin itatry yung full potential netong Infinix Smart 10. At yun nga pala, sorry, yung screen size pala niya hindi ko nasabi, 6.67 inches, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. So yun, chipset nito is okay for budget smartphone. Buti na lang hindi nila to nilagyan ng, ayoko na marinig yun pagbibiling ko ng smartphone, pero no choice, we need to review it, we need to experience it para sa mga consumers. Yung MediaTek Helio G50, G36 na super duper bagal na chipset yan, lalo na for gaming, 'di ba? So asahan nyo dito si Infinix Smart 10 ay okay rin naman siyang gamitin for gaming. Hindi lang 'yon, all-rounder din siya. Pwede siya for casual things, opening of apps, hindi naman delay, hindi naman po magbagal pag nag-scroll kayo. Smooth nga dahil sa 120Hz screen refresh rate na ma-offer ng device na to. Next mga ka-J-Vlog, yung operating system. So, operating system is good naman na siya. Android 15 with XOS 15. Medyo downside lang yung Go edition niya. I don't know kung bakit nag-Go edition pa rin si Infinix when it comes sa smart series nila. Lalo na binibigyan naman nila to ng better chipset for a budget smartphone. Again,
ang Go Edition nakadesign yan sa mga mababagal na chipset. Better put Android Go Edition sa chipset na MediaTek Helio G36, MediaTek Helio G50. Pero dito sa Unisoc, I think full Android OS is okay. So, ang maganda rin naman dito, support niya ang Infinix AI na ang ganda rin ng interface ngayon ng Infinix. Ayan. Very user-friendly at very snappy rin naman siya. So, when it comes sa bloatware loads, marami rin tayo nagsasabi na marami daw bloatware ang Infinix. Again, it's your choice naman to download naman yan. Hindi naman yan naka-full download pa dito. Nabawasan din naman kahit paano na yung mga bloatware nila. Compare nung before, nung unang-una tong Infinix, ang daming bloatware sobra. Pero to, yes, may bloatware pa rin siya, pero nabawasan na siya. So, yun, okay naman yung kanyang OS. Medyo nakaka-sad part lang yung Go Edition niya. Next, yung RAM at ROM. RAM at ROM is okay. Napaka-generous yung Infinix pag nagbigay ng RAM at ROM. Biruin mo, ang pinakamura is 4GB 64. Tapos makuha nyo yun, there's a possibility, makuha nyo yun ng 3,000 sagad or 2 plus. Tapos, nag-offer na sila ng 256 gigabytes ngayon sa halagang 4 plus sa online. Dito yan sa view products natin. Kaya ugaliin yung i-click yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo ng Infinix Smart 10. Biruin mo, ito, makukuha nyo na ng 3 plus sa online, 3 to 4,000 pesos, 4 gig 128. Napakaganda nung RAM at ROM na ma-offer ni Infinix sa murang halaga lang. Siyempre, when buying a smartphone, ugaliin natin, tingnan rin yung presyo na bibili nating smartphone, kung bagay ba yung specs niya. So, dito sobra-sobra pa dahil yung 256 is very rare natin makita sa presyo na 4 to 5,000 pesos today. Next camera niya, camera for me, ayun nga, very basic yung offer ng camera niya. So, let's try to test it outdoor din naman. Pero specs-wise, 8GB and 8 megapixel and 8 megapixel front-facing camera. So, low specs. So, low specs siya, pero again, hindi naman tayo nagdedepende sa taas na megapixel. Kaya itatry natin ito sa ating full review about sa camera na itong Infinix Smart 10. Pero pinaka-na-enjoy ko dito yung design ng camera module niya. Kasi again, mukha siyang iPhone 16. Diba? So, a very eye-catching din yung design nito. So, yun yung next natin sa first impression, design and aesthetic ng Infinix Smart 10. Napakaganda mga ka-J-Vlog, especially this color gold. So, yung tinatawag nilang Twilight Gold. Diba, hindi nyo akalain na 3,000 pesos lang itong smartphone na to dahil sa kanyang stunning design. Diba? Kung gusto nyo ng inspired by iPhone 16, ito maganda yung purchase ng Infinix Smart 10. Dahil, again, pag ginamit nyo to outdoor, ayan, matik makakuha to ng attention ng consumer dahil sa kanyang elegant design. Very minimalist lang, pero ang gandang tignan. Next, yung kanyang speakers, nakakatuwa, it's a dual steer speakers. Ayan, for immersive sound. At battery. Ang battery nito is 5,000 mAh na removable battery. At finally, nag-upgrade na si Infinix ngayon ng charging rate. So, from 10 watts to 15 watts, medyo konting improvement. So, 15 watts fast charging rate, mas okay na yan compared dun sa Infinix Smart 9 na 10 watts. So, finally, nagkaka-use na rin yung Type-C nila kasi nung last year, Infinix Smart 9 is 10 watts charging rate. Type-C siya pero slow charging. Very useless yung pagkalagay ng Type-C kasi alam niyo naman pag Type-C, ang purpose ng Type-C is for fast charging and fast data transfer. So, asahan natin na mas nag-improve na yung charging rate dito sa Infinix Smart 10. Pero the sad part, ang included na charger out of the box is 10 watts lang po. So, pwede siya ma-charge up to 15 watts sa may mga ibang charger. Kung meron kayong mga ibang charger na 20 watts, like Ugreen, ayan. Maglalagay na lang din ako dito ng Ugreen charger para kung interested din kayo bumili ng charger or fast charger dito sa inyong Infinix Smart 10. So, ganito yung charger natin, Ugreen 20 watts charger. So, very convenient mag-charge dito at mabilis din siya. At ilalagay ko yung link nito sa description box of view products natin. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa Infinix Smart 10. And hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili netong smartphone na to. So, yun mga ka-J-Vlog, the main question, Lord, sulit ba to? Definitely mga ka-J-Vlog, lalo-lalo na ngayon June 30, napakamura, wag na kayong magdalawang isip pa. I-click nyo na yung view products dito para ma-redirect kayo sa murang Infinix Smart 10 dahil below SRP siya sa online. At napakagandang i-recommend netong smartphone na to sa mga consumers na naghahanap ng all-rounder smartphone na super bagsak presyo, magandang RAM at ROM, malaki yung display, 120Hz screen refresh rate, gorgeous design, large battery,
fast charging rate, at syempre, merong AI feature. So again, i-add to cart nyo na itong Infinix Smart 10. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Yung link nito nandito sa view products natin.